Hi everyone! Kami nga pala ang Grade 11 Onyx ng Comillas North Integrated School. At aming ibabahagi ang aming mga kaalaman at iba't ibang mga impormasyon o datos tungkol sa wikang pambansa sa panahon ng mga katutubo. Ako si Vian Joy Qualan. Ako si Isabel Abaya. Ako si Nicer Rapasan. Ako naman si Marla Jagan. At ang aming videographer na si Jeffrey Evangelista. Bago namin simulang ibahagi ang aming mga nalalaman, ano nga ba ang wika? Ang wika ay nagsimula sa salitang lengua na ang ibig sabihin ay dila. Ang wika ang siyang ating ginagamit sa pagkahatid ng mga impormasyon at dahil rin sa wika, mabilis na naipapalaganap ang kultura ng bawat pangkat. Ayon kay Henry Gleason, ang wika ay isang sistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinilit at sinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit sa pagtatalastasan sa kapwa-tao. Mahalaga ang wika sa maraming dahilan at ito ay ang mga sumusunod. Sa pamamagitan ng wika ay maipapahayag natin ang ating saloobin at kaisipan sa ibang tao. Sa pamamagitan din nito, nalalaman natin kung ano ang gustong ipahiwatig ng ating kapwa. Nagkakaintindihan at nagkaunawaan at bawat sa isa sa pamamagitan ng paggamit ng wika. Mahalaga ang wika dahil kung wala ito, hindi tayo magkakaintindihan at magiging magulo ang isang bansa kung wala ito. Wala ring magkakaisa sa isang bansa kung wala ang wika. Ang wika ay kaluluwa ng isang bansa at salamin ng lipunan. Sagisag ng pambansang pagkakakilanlan. Ang wikang pambansa ang siyang susi sa pagkakabuklod-buklod ng damdamin at diwa ng mga mamamayan. Kilala ang tsorang ito sa taguring wave migration theory na pinasikat ni Dr. Henry Otler Bayer. Ang tsorang ito ay naniniwala na may tatlong pangkat ng tao dumating sa Pilipinas. Una, ang mga Negreto. Ang mga Negreto ay ang mga unang taong dumating sa Pilipinas. Tinatawag din silang Atis o Aktas. Nanggaling sila sa Timog China at Hilagang Vietnam. Naglakbay sila sa mga lupaing tulay mula sa kalupaang Asya na may taong 25,000 taon na ang nakalipas. Pangalawa ay ang mga Indiones. Ang mga Indones. Sila ang pangalawang pangkat na nakarating dito sa Pilipinas. Sila ay dumating dito sa pamamagitan ng mga bangkang inuka sa kahoy na tinatawag na balangay o bangkang butuan na isa sa mga pinakamatandang bangka noon dito sa Pilipinas na ginagamit sa paglalayag. Ang mga Indones ay nagmula sa Timog Silangang Asya. Mapuputi sila at balingkinitan ang pangangatawan. Mas matangkad kaysa sa mga Negreto. Makitid ang mukha, malapad ang noo, malalim ang mga mata at matangos ang ilong. Dumating sila sa Pilipinas nang may 5,000 hanggang 6,000 na taon na ang nakakalipas. Pangatlo ay ang mga Malay. Ang mga Malay naman ang ikatlong pangkat na dumating dito sa Pilipinas. Sila ang pangkat etnikong Austronesyo mula sa Timog Silangang Asya na pangunahing matatagpuan sa Brunei, Indonesia at Malaysia. Ang taong Tabon ay natagpuan ng mga arkeologo ng Pangbansang Museum ng Pilipinas sa pangunahing ni Dr. Robert B. Fox. Ang isang bungo at isang buto ng panga at nyon sa yungib o kuweba ng Tabon sa Palawan taong 1969. Tinatayang 50,000 taon na nakaraan nang naniraan ang taong ito sa yungib ng Tabon, kung kaya't nagpapatunay ito na mas unang dumating sa Pilipinas ang taong ito kaysa sa mga Negreto na nagsabi sa teoryang pandarayuhan na siyang unang pangkat na dumating dito sa Pilipinas. Pinatunayan ni Felipe Landa Jocano 1975 sa kanyang pag-aaral kasama ang mga mananaliksik ng National Museum na ang buong natagpuan sa yungib ng Tabon ay kumakatawan sa unang lahing Pilipino sa Pilipinas. Ang taong Tabon ay nagmula sa species ng taong Peking na kabilang sa Homo sapiens at ang taong Java na kabilang sa Homo erectus. Natagpuan naman ni Dr. Armand Mijares ang isang buto ng paang sinasabing mas matanda pa sa taong Tabon at ito ay natagpuan sa kuweba ng Calao, Cagayan. Ito ay sinasabing nabuhay ng 67,000 na ang nakalipas.
Sinasabing ang Pilipino ay ang mga unang lahing Austronesian. Ang Austronesian ay hango sa salitang Latin na Auster na nangangahulugang south wind at Gregong Nesos na ang ibig sabihin ay isla. Ayon sa aming nakalap na datos, ang mga Pilipino raw ay isa sa mga pinakaunang Austronesian. Tayo ang nagsimula sa isa sa mga pinakamahalagang imbensyon sa kasaysayan ng pandaragat. Ang outrigger canoe ang mga bangkang may katig. Ito ang warship ng mga sinaunang Pilipino. Dahil isa ang pamilya ng wika sa kabila ng 171 na mga wika sa Pilipinas ay may pagkakahalin-talin tulad ang ating mga salita. Halimbawa, ang bahay sa Tagalog ay balay sa Visayas at balay rin sa Bahasa. Ayon din sa aming mga nakalap na datos, ang mga Austronesians din raw ang nagpaunlad ng pagtatanim ng palay at rice terracing na tulad ng hagdang-hagdang palayan ng Banawe. Ang baybayin ay isang lumang paraan ng pagsusulat ng mga sinaunang Pilipino o ang mga katutubo bago pa nakarating sa kapuluan ang mga dayong Kastila. Pinaniniwalaan ang pagsusulat sa baybaying paraan ay ginagamit noong ika-8 siglo sa pulo ng Luzon. Ang salitang baybayin sa kasalukuyang wikang Tagalog ay katunayang nangangahulugan ng pagsusulat ng mga titik ng isang salita o to spell sa Ingles. Ang mga litratong ito ang siyang mga ebidensyang magpapatunay na ang baybayin ang siyang ginagamit ng mga sinaunang Pilipino sa pagsusulat. Narito ang mga letra sa pagsusulat ng paraan ng baybay. Mayroon ng sining at panitikan ng mga sinaunang Pilipino bago pa dumating ang mga Kastila. Mayroon din silang sariling pamahalaan o barangay, batas, sining at wika.